morning, Sir Danny. Ayun, okay. Kasama niya ho dito, ito, tatlong kadete ho. Si Cadet Second Class Hilaena Hart Delmo. Yan. Good morning. At yan si Cadet First Class Janine Del Castillo. Good morning, sir. Ayan, good morning. At syempre, nag-iisang lalaki dito sa ating guest. Walang iba kundi si First Class John Philip Regidor. Good morning, sir. Yun, good morning. Thank you very much ho for at least dropping by ho dito sa aming studio. Major, bigyan mo lang ako ng konting yung paano ho ba ang proseso? Syempre, marami ho nakikinig sa atin ngayon. Gusto Yes, rin sir. ho maging pulis. Somehow, di ba, karamihan dyan, estudyante ng criminology, di ba? Yes, sir. Yung stepping stone. So, in your case, paano ho ba ang, let's say, yung stepping stone if you want to be a police na galing from PNPA? Yes, sir. So, kung nagnanais po tayong maging pulis o produkto ng Philippine National Police Academy, meron po tayong 5 phase na kailangan pong pagdaanan. Mahaba. Yes, sir. So, ang Oo. unang proseso po natin ay kailangang mag-apply Okay. mag-register sa aming PNPA CAT OWAS online application Online system. lang. Yes, sir. Na ongoing na po ngayon, sir. Mhm. Ito po ay nag-start noong June 30 at magtatapos po hanggang September 30, 2025. So, it's Ongoing ngayon. Yes, sir. Ongoing po siya. Kaya po kami nandito rin, sir, para mag-conduct po ng mas malawakan po sanang information drive. Create awareness. Yes, ika sir. nga. Oo. Yes, sir. Para mas ma-aware Hanggang kailan? po. September? September 30, Okay. 2025, sir. Okay. So, nandito na po ngayon tayo sa information drive na phase, sir, which is the phase 1. Phase 1. Ang phase 3 natin, sir, ay ang mismong exam, which is on November 9, 2025, sir. November 9. Yan. Okay. So, by September 30, magkakaroon na po kami ng idea kung ilan ang ipiprint natin na test papers para sa ating mga aspirants. Mhm. Phase 2 po natin yung paggawa mismo ng exam. So, phase 3, yan na po yung ating PNPA CAT exam. Okay. Sa November 9, 2025. And So, then the next phase? ang next phase po natin is yung screening phase na po, sir. So, kapag nakapasa po sila, Okay. magdi-deliberate po ang ating Cadet Admission Committee Okay. kung ano ang magiging cut-off natin. Yan. Kasi Okay. most probably po nasa 1,100 po yan. Top 1,100. Per year, ganun ba kalaki? Ang somehow, yung parang passing grade na 1,000 ang mahigit ang Yes, nakakapasa? sir. Actually, sir, kina-cut off po yan. O sa screening? Yes, Yun na nga. sir. Ay kung ilan po yung mapupunta sa screening. So, more or less, sir, last year meron po tayong 23,000 na examinees, mahigit 23,000 na Ang examinees. dami, no? Oo. Yes, sir. Every year, ganyan yung average na Mas mataas pa po, sir, nung mga nakaraan. Na ngayon, umabot po kami. lumabas ka pa dito sa DCMM, di ibig sabihin, between now and September 30, baka madagdagan pa yun. Yes, sir. Welcome development sa inyo yun. The Yes, more sir. na Opo mag-exam. naman, sir. Alright. Dahil yung switch po ng ating mga kabataan na magsilbi sa bayan, magandang kwan po sa atin yun. Pero Magandang one day feedback. lang ba yung exam? Yes, sir. One day lang Isa po lang? yung exam. November 9. Pero titignan Okay. po natin kung kailangan po natin gumawa ng 2 set ng exam. Pang umaga po at pang hapon. Depende sa dami? Yes, sir. Depende po sa dami. Pero karamihan po kasi, sa mga past years na experience po namin, talagang 2 set po, pang umaga at pang hapon. Para ma-accommodate po natin silang lahat. And then, kung nakapasa ka na, tapos mo na, ano na yung final phase? Yun na yung pipiliin na kayo? Yes, sir. So, pagdadaanan mo na ang BMI, sir. Yun na po yung screening process ng Ano yung BMI? Body Mass Index. Okay, body mass index. Yes, okay, sir. yun yung huli na ano? Una pa lang proseso. yun, sir. Doon sa okay. Yes, sir. Bago Una pa ka lang po mag-qualify, yun. you mean? Yes, sir. Ang susunod po dun is yung physical agility test, sir. Okay. Ang ating PAT. Kailangan may training ka dyan Yes, di ba? sir. Oo. And then, meron na po tayong neuropsychiatric written exam. Ayun, Susunod na po, sir, importante yun. yung interview. Oo, And oo. then, meron po yung physical, medical, dental examination. Ang yung vision mo, sir, dapat 20/20. Oo. Healthy dapat yung sir, yung buo physically. Oo. And then, meron na po yung ating complete background investigation. Yun na Okay, po yung syempre. susunod. Okay, baka may criminal record Yes, di ba? sir. Nakakalusot sa listahan, di ba? Yes, sir. Ang pinakahuli po noon, sir, is yung panel interview na.
Alright. ng buong committee, and then doon na po yung last. Ang pag-identify naman po ng quota natin yan, sir, is titignan po natin yung number ng ating graduating cadets. So, nasa 336 po ngayon ang ating graduating cadets. 326? 336, sir. At ang graduating Yes, sir. for this year? For next year, sir. For next year? Okay. 2026, di ba, Class sir? Kasi Okay. itong kwan po natin, itong pa-examine po natin is ito po yung i-reception natin sa May 1, Okay. 2026. Bale, ngayon po November ang kanilang exam, and then January po lalabas yung ating resulta. And then processing na po nila, diretso na po nung May 1. Yung May 1 na Kaya nga, so ang reception po ini-expect nila. natin, mga 336. Yes, sir, ang ating final number for... Tama ba? ma-adjust pa po yan, sir. Depende po kung ilan ang mababawas po sa ating cadet corps. Kasi yan po yung available beds at saka logistics po natin sa PNP. And then yung allotted budget, of course po, Oo. para sa ating mga kadete. Okay. Major, bigyan mo nga ako ng idea, dito sa present police force natin, Yes, sir. ilan ang nasa hanay ng PNPA? Di ba mas maraming PMA? Di ba? Yes, Nag-graduate. So, doon sa, di ba, tama ba 250 o 260,000 ang ating police force? Nasa 228,000, sir, ang ating kapulisan, buong Okay. number, sir. Oo. Ang PNPA graduate, sir, is nasa 7,000 plus na, sir. Konti Ang lang, ano? active, Oo. yes, sir, ang active po namin ay nasa 5,000 lamang, sir. Pero at least ang PNP chief, General Torre. Di ba? Yes, sir. Oo, so siya lang, di ba, ang first time na Yes, sir. galing ng Siya PNPA, po ang di ba? kauna-unahan namin, sir, na Chief PNP. So, in sa active list lang ng PNPA is only one. Oo. Ay, only Yun lang, sir. 5,000. Yes, sir. Tama ba? Nasa 5,000 lamang po, sir. Siyempre, retired na po yung iba, sir. Oo nga. Pero in the present, active list, 5,000 kayo ngayon doon sa Yes, present sir, police sa force. active. Okay. Ilan doon yung mga babae? Ang kababaihan namin, sir, nasa 20% po, sir. Marami, no? Yes, sir. Okay. So, tanungin natin muna si Delmo. Hilahena, di ba? Hilahena Hart Delmo. Ano bang experience mo so far sa PNPA? Would you say na in terms of yung training, sa physical, at saka yung the exam that you went through? Good morning po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng DZMM Teleradyo. So far po, I'm currently in my 3rd year dito sa academy. Currently, 2nd class cadet po ako. And with regards to the physical training po, marami po ditong nagaganap na hindi lang po yung pang everyday, pero meron din kami tinatawag na mga special training programs, which is ina-undergo din ng mga police personnel outside, na yun yung inclusive dito sa academy. Katulad po ng water safety rescue trainings. And yung mga bisok po, yun yung mga more on physical training po. So, na-enhance talaga yung physical capacity namin dito as cadets. And hindi lang po physically, also academically, is na-improve yung mga, yung mga professors po namin dito is more on professional talaga sila. Attorneys and mga officers namin, which is experience talaga sa field na hindi namin mahukuha Ikaw, sa labas. second class. Yes, sir. Diba? Oo. Hoy, tanong ko naman si John Philip, ikaw kasi laki ka naman, meron din ba mga instances na somehow may mga grupo din na nagagawa ng mga hazing diyan sa grupo, sa PNPA? Siyempre, ito, very naman to, di ba? Open subject naman to sa lahat ng mga eskwelahan. Lalo na diyan, di ba? Nabalitaan natin sa PMA. Pati diyan ba sa PNPA, may mga ganyan din ba? Let's say, nagpo-push ng ganyan? Sa reoccurring issue, lalo na about sa hazing, sir, yun yung ang tagal ng pinapawala sa amin, sir. Okay. Kasi It's not allowed. it's not allowed, sir. It's a punishable by law, sir, yung hazing po actually. So yung mga nabubuo naming grupo ngayon, sir, we have established different groups and organizations, sir. More on the development, sir, sa cadet, sir. Hindi na destructive, sir. Instead of the Tama naman. destructive aspect, Oo. we are pushing through a constructive group, sir, such as different sports organization, different clubs, sir, para ma-distract yung kadete sa pag-i-inculcate ulit sa ng hazing, sir. Oo. Ikaw naman, Janine, yung isa sa mga binanggit ni Major, yung mga mental test, di ba? Kailangan dumaan din doon at saka binabantayan din yung somehow, di ba? Yung parang kung meron mga records in the past. So, yung mga ganung pagsasanay, lalo na sa
importante kasi 'di ba yung mental, yung well-being mo. How did you yung when you go through that process? Okay, so good morning, sir. Good morning. So, to answer the question, sir, syempre, bilang kadete, sir, kailangan, hindi lang ikaw physically fit, kailangan spiritually and mentally